GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. World champion. Less than 60% because Juan is inviting him to engage. Galing at abilidad ni Manny Pacquiao, lalong namala sa panibago niyang tagumpay. Be around his guard. Joshua Clottey, mistulang naging punching bag lang. Clottey, tagagana, walang kagana-gana kalaban. Kung nagkatampuhan noon. Ngayon, Jinky at Manny, sweet na sweet. Arnel Pineda, pinagpapaliwanag ng National Historical Institute sa mali na naman umanong pag-awit sa lupang hinirang. Karambola na naman sa Antipolo. 8 sasakyan, inararo ng truck na nawala ng preno. Dating Budget Secretary Emilia Bongcodin, pumanaw na. Japan, niyanig ng malakas na lindol. Sa Amerika, mamahaling diamond, nilunok ng aso. Chris Aquino, handang isakripisyo ang trabaho dahil napupulaan daw si Senador Noynoy Aquino. At Mami Carol, nagkwento tungkol sa pagbubuntis ni Juday. Ano kayang napaglilihian? Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, isang araw matapos talunin ni Manny Pacquiao si Joshua Clottey. Usap-usapan pa rin kung bakit tila hindi gaano nakasuntok ang boksingero mula sa bansang Ghana sa Africa sa ating pambansang kamao. Ang punatuloy ng ilan tila wala raw kwenta ang laban naging boring daw, Mike. Nagmistulang kasing punching bag si Clottey. Wala siya halos ginawa sa buong 12 round ng kanilang laban kahapon ni Manny kung didepensa ng kanyang sarili. Panuorin niyo pong pagtutok na ito ni Chino Trinidad. Halos 51,000 ang dumagsa sa Cowboy Stadium para masaksiyan ng the event. 3 magkakasunod na national anthem ang inawit. Una ang sagana. God bless our homeland, Ghana, and make our nation great and strong. Bold to the bayang magiliw. Si Arnel Pineda, vocalist ng bandang Journey, ang umawit ng lupang hinirang. Tatlong cheerleaders naman ng Dallas Cowboys ang kumanta ng Star Spangled Banner. Bilang pampagana sa main event, ipinalabas ang video ng laban ng pinakamagagaling sa boxing. Unang pumasok sa ring ang challenger na si Joshua Clottey na pasayo-sayo pa. Di naman magkamayaw ang mga fans ng nasilayan si Manny Pacquiao na kumpiyansang nakangiti. Agad siyang nagdasal sa corner.
boxing fans, are you ready for the 51,000 fans in attendance here at Cowboys Stadium and the millions watching around the world? Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! The fighting pride of Accra, Ghana, and former welterweight champion of the world, Joshua, the Grand Master Clottey. Defending. Isa-isa pa ng answer na si Michael Buffer ang 7 world titles na nakolekta ni Pacman. The fighting pride of the Philippines, Manny Pacman Pacquiao. Umpisa pa lang, itinas na ni Clottey ang kanyang mala turtle shell defense para protektahan ang kanyang baba at midsection. Look at that defense. Kaya di siya mapasok ng mga tirada ni Pacquiao. Nakita rin inaapakan ni Clottey ang paa ni Pacman. Pero nasasalag nung kaliwang siko. Di nagbago ang estilo ng tubong gana na boksingero. Pilit namang binabasag ng pambansa kamo ang kanyang depensa. Manny needs to break that down little by little. Tuloy ang pakawala ng suntok, kinakatawan, pero hindi ito iniinda ng malapader na katawan ni Clottey. So much that sometimes Clottey is stepping on. Tinatamaan din si Pacquiao ng mabigat na suntok ni Clottey. Muling naobserbahan ang pag-apak ni Clottey sa paa ng pound for pound king. Clottey is stepping on Manny's foot. Ingatan mo yung paa niya, aapakan niya. Aapakan niya ang paa mo. Ingat ka lang. Always combinations 1-2 and then move away. Mas naging maaksyon na si Clottey pagsapit ng round 3. Tinamaan siya ni Pacman gamit ang kanan. Nagpakawala rin ng mga uppercut. Wala namang kapagulan si Pacquiao kahit pa tinatamaan. And Clottey connects with a wicked right. So far he's been doing that. Iniikutan rin Pacquiao si Clottey pero nasasalag pa rin ito ng kanyang mga suntok. Dito makikita ang stamina ni Pacquiao. Two-hand punch ni Pacquiao sa tenga ni Clottey. Pero tila na inip na siya sa paghahanap ng opening kaya But the thing about Clottey, napagsabihan siya ng referee. Napakaraming itinapon na suntok ng pambansa kamao kumpara sa mga ilan-ilan ni Clottey na nagmumukha na minsang punching bag dahil sa kawalan niya ng aksyon. let's throw punches down. Come on, you got power. Use it. Come on. We're losing the fight. Let's get into the fight now, baby. Come on. Sa wakas, nagpakawala din ang kombinasyon si Clottey. Pero siyempre, sugod pa rin si Pacquiao. Clottey throws a combination. That's the first combination I've seen thrown. Sa round 6, tuloy ang pagpapaula ni Pacquiao pero parang walang nararamdaman si Clottey. If this bout was scheduled for 30, then Manny Pacquiao might get tired. Minsan nagpasuntok pa rin si Pacquiao para makahanap ng tiyempo. Nagsimula na rin mamaga ang ibaba ng kanang mata ni Pacman. Naapakan muli ni Clottey ang paa ni Pacquiao. Nararamdaman na rin ni Pacman ang mga kumukonekta na suntok ni Clottey. Maya-maya pa, namagitan ng referee matapos ang low blow na ininda ni Pacquiao. Okay, there's a low blow. There's that low blow coming from Clottey. Nagkauntugan din sila ni Clottey. Kitang gigil na gigil ang pambansa kamao na matamaan ang mukha ng kanyang challenger. Nang sila naman ay magkalapit, bumitaw pa ng suntok si Clottey kahit nakababa na ang ulo ni Pacman. That's what we didn't want to see. Kulo pa rin sa opensa si Clottey. Nag-init lamang ang mga fans nang bumitaw ng sunod-sunod si Pacquiao. Go down with a shot or with shots. Maybe they're baffled that this guy is still standing. Maski ang corner ni Clottey, aminadong huli sila pagdating sa puntos. Tila nakakuha na ng tiyempo si Clottey. Unti-unti nang lumabas ang kanyang bangis. There's a left uppercut. But Clottey's known Gumunti for. naman si Pacquiao. But Manny very wisely. Pacquiao just using everything in his arsenal. Pero si Clottey, nakitaan pa ng dumi sa kanyang laro nang itukod ang kanyang kanang siko.
Sa pagtatapos ng round 10, inutusan na si Cloty na subukang in-knockout si Pacman. I know you got the power to knock him out, and you got the strength, and you're in condition. Take chances, baby. Dalawang sunod na uppercut na nagpatunay ng kamandag ni Cloty. Again, Manny should be careful. Sinusuklian naman ni Pacquiao ang kanyang mga birada. Ikinasa muli ni Cloty ang mga uppercut niya. Shots. Left upper shots. It's more of pushing shots. And Cloty's uppercut more so than we'll hear. Nilusob siya ni Pacman sa corner pero tila na iligtas si Cloty ng bell. Cloty staggered for the first. Nagka-accidental headbutt muli pero di papaawat si Pacquiao. Hindi bumagal kahit sa huling round na. Sabayan ang laban. Maksyon pa rin hanggang sa huling sandali. Tapos na nga, tinabitin pa si Pacman. Nagkaisa ang mga judges sa kanilang desisyon. The fighting pride of the Philippines and still WBO welterweight champion of the world, Manny Pacman Pacquiao. I never confident because he's looking for a good shot, and I mean I know he's strong. He took a lot of punches and he never been or hurt or. Nagpasalamat din si Pacquiao sa mga fans. The support of the fans to me, like tonight, my fight is amazing, unbelievable. I mean, first time in my career that there's a lot of people coming to my fight. Si Cloty naman, malinis ang muka matapos ang 12 round na bakbakan. Tinanong din kung bakit di siya masyadong sumuntok. Gayong di naman niya iniinda ang mga tama mula kay Pacquiao. He's fast and he want me to hope it, to counter me, right? And he has speed. He's a smaller guy, so he has speed. So I want to take my time. Matapos niyang gibayain si Cloty, nariyan na ang mga tanong kung handa na ba si Pacman na harapin si Floyd Mayweather Jr. I want that fight because people want to see that fight. Mula sa Dallas, Texas, Chino Trinidad Nakatutok, 24 oras. At sa punto pong ito, makakasama po natin ang ating sports saksi at boxing analyst na si Chino Trinidad. Live po ito mula sa Los Angeles sa California kung saan naroon na si Manny Pacquiao at ang kanyang mga mahal sa buhay at mga kasamahan. Magandang madaling araw sa inyo dyan, Chino, at magandang gabi dito sa Pilipinas. Chino, magandang madaling araw na malamig. Malamig. Okay, ano masasabi mo doon sa mga bitin sa naging laban kahapon dahil walang bumaksak at tumagal ng 12 round itong si Joshua Cloty laban sa ating bata, Chino? Parang pera lang daw ang habol ni Cloty dyan, ha? Ganyan talaga ang boxing. Napapanalo yan sa mga styles. Depende sa style yan. Si Manny Pacquiao kasi yung style talaga niya all out. All out offense. Si Cloty, all out defense. Kaso kadidepensa niya, hindi na sumusuntok. Tandaan nyo, kahit na anong mangyari, ang offensa pa rin po ang ini-scorean. And defense cannot win championship bouts. Yes, parang gano'n na nga nag-iitsura niya, Mike. Parang sinigurado lang nitong si Joshua Cloty nang makukuha niya yung 1.2 million. He came not to lose doon sa laban niya kontra kay Manny Pacquiao. Okay, Chino, isa na lang sa dalawa yata mula kong usap-usapan ngayon tungkol kay Manny Pacquiao. Una, Floyd Mayweather Jr. Pangalawa, pagre-retiro. Chino? Yung pagre-retiro, yung pangalawa muna unahin natin. Yung pagre-retiro, malayo pa sa isipan ni Manny Pacquiao yan. Naiintindihan ni Manny Pacquiao na maganda pa yung katawan niya, hindi pa siya nabubugbog masyado. At the same time, naiintindihan ni Manny Pacquiao, ngayon, siya ang tinatawag na savior ng boxing. Sabi ng marami, na kapag si Manny Pacquiao daw ay nagretiro, baka maglaho na ang boxing. Ngayon, tungkol kay Mayweather, depende ito kasi may laban si Mayweather at saka si Sugar Shane Mosley sa Maywan. Sinong mananalo dito? Malamang, ilalaban nila kay Manny Pacquiao towards September or November, basta bago magtapos ang taong ito. Pero lahat yan, para speculative pa at this point. Okay, Chino, maraming salamat. Tulog ko na ulit. Pagaling ka. Kita-kita tayo muli dito sa Pilipinas. Magandang madaling araw ulit po sa inyo dyan.
Paus na paus na si Chino. Alam nyo ba na 1,231 ang bilang ng suntok na pinakawala ni Pacman sa loob ng 12 rounds? Ang kay Cloty, 399 lamang. Ibig sabihin po niyan, sa bawat 3 suntok ni Pacman, iisa lang ang naisukli ni Cloty. Gayunpaman, may mga boxing analyst na nagsasabing kahit hindi gaanong nakasuntok si Cloty, kahanga-hanga naman daw ang katatagan na ipinamalas nga dahil hindi siya na-knockout ng ating pambansang kamao. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang mga nakaraang laban ni Pacman tulad ng makaharap si Oscar De La Hoya, si Ricky Hatton, This is over. This is over. Tapos na Left hand. That was a left straight. at ang huli si Miguel Cotto. Kundi bugbog sarado at buguan, tumba ang kalaban. It's over. Round number 2. This Cloty guy, he doesn't throw too many punches, but when he does throw, Kaya marami ang umasa kahapon na tutumba rin si Joshua Cloty. Pero sa tingin ni Dennis Principe, sa umpisa pa lang hindi tinangka ni Cloty na manalo. Ang tanging pakay raw niya, hindi tumumba tulad ng iba. Alam niya, hindi niya rin siguro kayang pabagsakin si Manny with the kind of speed meron si Manny. So, siguro tumakbo na lamang sa isip ni Cloty na kung matatalo din lang naman ako, might as well decision na lang. Sa tingin ni Eddie Alinea, hindi rin pwedeng maliitin ang naging performance si Cloty. Maliban sa talagang defensive fighter siya, marami rin naman daw itong napatamang suntok kay Pacquiao. At higit na mas mahalaga, ipinakita raw nitong katatagan sa pagtanggap ng mahigit 246 na suntok mula kay Pacman. Talagang matindi rin sumuntok, kaya lang talagang hindi siya nabigyan ng, kumbaga, ng room para maka-atake ng ayos dahil busy-busy yung kamay ni Manny. Sa pagharap ni Pacquiao sa isang boksingerong tila ayaw lumaban, lalo raw lumabas ang galing ni Pacquiao ayon naman kay Reca Trinidad. Kumbaga sa isang alagad ng sining, isang obra maestra ang pinakitang performance si Pacquiao sa labang ito, kung paano siya bumitaw ng 1,231 na suntok sa buong laban. At kung paano niya ipinakitang siya ang best pound-for-pound fighter sa mundo. He has more than confirmed his pound-for-pound kingship. Dahil dati, puro knockout. Ngayon, ang mga pinakita ni Pacquiao dito is, other than skill, power, speed, the nobility, the maturity, and then, what else? Talaga is really great. Hindi man napatumba o napadugo ni Pacman si Cloty, malinaw pa rin siya ang nanalo at nagbigay ng panibagong karangalan sa mga Pilipino. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Pinagpapaliwanag ng National Historical Institute si Arnel Pineda para sa mali umanong pagkanta niya ng Lupang Hinirang. Handa naman daw ang mga awit sakaling magsampa ng reklamo ang National Historical Institute. Nakatutok si Lala Roque. Sentro na naman ng atensyon ang pagbabago ng areglo na napipiling kumanta ng National Anthem ng Pilipinas o Lupang Hinirang sa laban ni Manny Pacquiao. Kahapon, nakatutok ang atensyon sa international artist at lead vocalist ng rock group na Journey na si Arnel Pineda. Sa una, sinunod niya ang karaniwang areglo ng kanta. Sayang magilid, perlas ng silanganan. Sa huling bahagi ng kanta, siya'y bumirit na. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Agad na umani ng batikos ang ginawa ni Pineda. Ang iba, sinasabing nawala daw sa tono sa huli si Pineda. Pero ayon kay Pineda, hindi siya apektado ng mga negatibong komento. Inaasahan na raw niya ito. Hindi rin daw niya biglang pinalitan ang tono. Matagal na raw niya pinractice ito. I plan talaga na gawin ganun. Kwento pa ni Arnel, hindi raw siya kinabahan sa pagkanta. Na-excite pa nga raw siya nang makita ang dami ng mga manonood sa laban. Gate niya, wala raw sa kanta ang pagiging Pilipino niya. It doesn't make me less or Filipino or less, less na patriot. Sa puso tsaka sa isip, I'm a Filipino. So, kahit anong maging comment nila, I'll stick to that. Kung meron man daw magrereklamo sa kanyang estilo, handa raw siyang harapin ito. O siguro nga, baka ako nang next na mademanda. Gate pa ni Arnel, kung gugustuhin man daw siyang kumanta muli, ay papayag siya gawin ito. Ayon naman sa mag-asawang Manny at Jinky, wala naman silang nakitang masama sa pagkanta ni Pineda.
Okay lang. Yes, okay naman. Salamat. Salamat, Arnel. Dati nang nabatiko sa pagkanta ng national anthem sa laban ni Pacquiao, kabilang ang mga rendisyon ni na Martin Nievera, Geneva Cruz at Jennifer Bautista. Ayon naman sa National Historical Institute, masyado itinaas ni Pineda ang tono at bumirit pa sa dulo. Yung mga matatanda pang minamali yung pagkanta. Yun ang hindi dapat mangyari. Anong makagayahin ng mga kabataan yan? Dapat daw magpaliwanag ang singer at mag-public apology. Para hindi na tayo maabala lahat at mawala na yung mga obserbasyon din ng iba. Sana mag-apology na lang at sabihin na hindi na nagagawin sa susunod. Gagawa kami na report sa board namin kung ano magiging desisyon ng board. Again, ang issue nga saan mo ifa-file considering the crime was filed there. Do you file it in Jensan? Do you file it in Manila? Do you file it in Makati? I think yun yung issue. Where's the proper venue? Mula rito sa Arlington, Texas, Lala Roque nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. At tulad po ng mga nakaraang mga laban ni Manny Pacquiao, naging mapayapa po ang kalahatan o pangkalahatang sitwasyon sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Si Marisol Abduraman, naka-Alerto 24. Sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal, nanood ng bakbakang Pacquiao-Clote ang ilan sa mga tinaguriang Morong 43 kasamang mga sundalong umaresto sa kanila. Magkalaban man, nagsama at nagkaisa sila sa pagsuporta kay Pacman. Ayon sa AFP at PNP, matiwasay ang pangkalahatang sitwasyon kahapon bagamat naka-alerto ang kanilang mga units. Tahimik at wala naman tayong insidente na magkaroon ng armed clashes or what. Wala naman. Lahat ay nakaglued sa TV, may it be live or delayed telecast. Generally peaceful and very orderly, no? Maraming nanonood and they say including criminals. Maliban kasi sa nakatutok ang lahat sa the event, pinaigting din daw ang kanilang pagpapatrolya para masigurong walang karasang magaganap nang ma-enjoy ng lahat ang panunood. At kahit pa raw nung katatapos na ng laban kung saan kabila ng selebrasyon dahil sa tagumpay ni Pacman, tahimik at maayos daw ang sitwasyon. Maliban na lamang daw sa isang insidente ng pananaksak sa Lanao del Norte pasado 3:00 ng hapon. Muli na namang pinatunayan ng ating pambansang kamao na hindi lamang niya pinag-iisa ang sambayan ng Pilipino sa tuwing siya ay may laban, kundi ang pagkakaroon ng kapayapaan sa buong bansa kahit pa sa panandali ang panahon lamang. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Isang granada ang pinasabog sa tapat ng isang hotel sa Makati. Wasak ang ilang sasakyan. Si Steve Dailisan, naka-Alerto 24. Ginising ng malakas na pagsabog ang mga hotel guest ng Tower Inn sa Pasay Road, Makati City bandang 4:00 ng madaling araw. Ang AUV at ang kotseng ito na nakaparada sa tapat ng hotel agad nagliyab at halos matusta. Ang dalo pang kotse bahagyaring nasunog at may mga tama ng shrapnel. Ayon sa Makati Police, isang MK2 US fragmentation hand grenade ang ginamit na pampasabog at sa ilalim daw ng AUV ito'y binato. Usually, ang gumagamit nito, ang ano natin dito, military o police. Pero mukhang wala raw intensyon na makapanakit kung sino man ang nagtapo ng granada. Kung mananakit talaga, hindi mo ihahagis sa, sa ibabaw mo ihahagis yung sa hotel. Kaya lang, tulad ng inano kanina, parang wala intensyon na doon ihagis. Hindi rin natin, sabi mo nga, kung trip to, tinitingnan din natin yung angulo na yon kahit medyo mabigat yung trip na yon. Ayon sa may-ari ng AUV, kararating lang nila kahapon mula Davao para ihatid ang ina sa airport. Wala rin naman daw silang kaalitan. Ang mga may-ari ng mga nadamay na sasakyan nagulat din sa nangyari. Narinig yung boom, yung putok talaga na alam mong iba. Malakas kasi nasa third floor kami naka-stay. Tapos talagang parang gumanong ka sa kama. Pagsilip namin, umaapoy na yung sasakyan. Nasusunog yung kotse natin. Malaki raw sanang may tutulong na itong CCTV camera sa pag-iimbestiga ng pulisya. Ang problema, may 2 buwan na raw itong hindi gumagana. Ang CCTV camera naman ng Makati PNP, malayo ang pagkakapwesto dito sa hotel kaya hindi tanaw ang aktibidad sa parking lot. Kaya naman ngayon, pahirapan ang pagtukoy sa salarin. Tumangging humarap sa camera ang may-ari ng hotel pero nakipag-ugnayan na rin sila sa mga otoridad. Sa kabila ng pagsabog, tuloy naman ang kanilang operasyon. Steve Dailisan, naka-Alerto 24.
Patay ang isang lalaki habang 6 naman ang sugatan ng araruhin ng isang delivery truck. Ang 8 sasakyan sa Antipolo. Nakatutok doon live si Rauna Crisostomo. Rauna! Mel, nagdulot ng matinding trapiko ang vehicular accident sa sumulong highway sa Antipolo City kaninang umaga. Pero ang pinakamasaklap, isang buhay ang nasawi at 6 pa ang nasugatan. Sa amateur video na ito, kita ang pagpatong-patong at pagkapitpit ng mga sasakyan sa Barangay de la Paz pasado alas 6 ng umaga. Ang delivery truck na ito nawalan raw ng preno habang pababa sa sumulong highway. Una nitong nabangga ang isang Toyota Altis. Pagkatapos tumawid ng linya, 7 pang sasakyan ang inararo, kabilang isang motorsiklo, 3 jeep, isang kotse at 2 SUV. Nagtulong-tulong naman ang mga residente para isakay sa ambulansya si Mar Retardo. Ang ibang residente naman, pinagpiesta ng isda na sakay ng isang jeep. Kwento ng traffic enforcer na nagkataong nasa lugar, malayo pa lang daw, sumesenyas ng driver ng truck na nawalan siya ng preno. Nawalan ng preno, umiilaw na sa akin ng timano eh. Mga tansya, magkano katulin? Mga nasa ano yan, 60-40. Ang 6 na sugatan dinala sa 2 ospital. Sa Amang Rodriguez Hospital, binawian ng buhay si Retardo. 3 anak ang kanyang naulila. Actually, zero talaga yung isip ko. Wala akong plano, wala akong maisip. Niisip ko, saan ako mag-uumpisa. Nakakulong na ang driver ng truck. Humingi pa ako ng sorry sa inyo na aksidente ko. Hindi ko naman po pinasadya yun eh. Talagang aksidente lang po. Ito na ang ikalawang aksidente sa sumulong highway sa Antipolo ngayong buwan. Nitong March 3, isang truck din ang nawala ng preno na umararo sa 13 sasakyan. Nababahala na raw ang pamunuan ng lungsod sa pangyayari. Maayos naman daw ang lagay ng kalsada. May road signs pa. Siguro kung lahat na may-ari ng sasakyan ay magiging maingat, may regular check-up na maintenance ang sasakyan, may iwasan yung mga ganyang klase insidente. Nakahanda naman daw magbigay ng tulong sa mga biktima ang may-ari ng delivery truck. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rauna Crisostomo. Limampu't-anim na araw bago mag-eleksyon, may paalala ang COMELEC sa mga kandidato. Bawal ang mga political poster o streamer sa Heroes Welcome at Motorcade ni Manny Pacquiao. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagsama mga Pinoy sa maraming venyong pinagdausan ng labang Pacquiao-Cloty. Kaya di na nakagugulat na tadtad din ang mga venue ng mga poster ng mga politiko. Ang mga tumatakbo sa lokal na posisyon, walang problema dahil sa March 26 pa ang simula ng kanilang kampanya. Pero ang mga poster ng mga tumatakbo sa national elections na nagkalat, may problema, lalo na yung pinaskil sa mga lugar na hindi naman common poster area. Bawal maglagay ng streamer at poster doon sa mga lugar na yon kahit na sila'y bumabati lamang kay Manny Pacquiao. Ang bawal dahil hindi siya common poster area and size. Kung di magbabago ang kanyang schedule, sa March 22 balik Pinas na si Pacman. Ayon sa COMELEC, bawal ang mga political streamer ng kandidato sa kanyang Heroes Welcome at Motorcade. Di naman daw bawal sa mga politikong sumama sa selebrasyon. Medyo pangit lang tignan kasi nakikisakay siya dun sa rally sa motorcade ng isang isang atleta, no? Pero ultimately wala namang bawal. Kailangan din daw mag-ingat sa pag-aayos ng concert para kay Pacman. It may be considered a rally. Payo rin ng COMELEC kay Pacquiao, huwag mag-endorso ng kandidato sa kanyang victory party. Pagamat may kapangyarihan ng COMELEC na magsagawa ng motu proprio o sarili nitong investigasyon, mas gusto ng komisyong may magsampa ng reklamo laban sa mga kandidatong posibleng may paglabag sa pagsakay sa tagumpay ni Pacman. Mas maganda raw kung makapagpapakita ang mga nagre-reklamo ng mga litrato. He can be disqualified and he can be perpetually barred from running for political office. Pinasasama rin ng COMELEC sa report ng mga network at national candidate ang mga political ad na lumabas sa TV at radyo kasabay ng pag-ere ng The Event. Tina Panganiban Perez sa Hatutok, 24 Oras. Sumalang si Jay Sonsa sa Ikaw na Ba na Vice Presidential Interview sa Super Radio DCWB. Sakaling manalo siya ay handa raw siyang makapagtrabaho o makipagtrabaho. Sino man ang magiging Pangulo? Nakatutok si Cara David. Usapan natin ito. Nakalagay dito. Muling binatikos ni KBL Vice Presidential Bet Jay Sonsa ang dating running mate na si Vitaliano Acosta. We cannot allow somebody to even run.
Ani Sonsa, di raw siya kinonsulta ng KBL ukol sa pagpili kay Acosta. It was the Commission on Election who qualified him. But when I discovered that Acosta is not even a registered voter of your district, sa Santa Ana, inireport ko yun sa Commission on Election. Wala pa raw siyang napipiling susuportahan sa pagkapangulo pero kaya raw niyang makatrabaho kahit sino. I can work with anybody. Tingnan mo. I have the charisma of a Joseph Estrada pagdating sa masa. I have a creative management skill in the likes of Dick Gordon. I am as brilliant as ikaw na rin nagbasa kanina, puro valedictorian, as Gibo Teodoro. Kilalang broadcaster, ito ang pangalawang beses na tumakbo si Sonsa. Natalo siya noong 2004 sa senatorial race. Ngayon naman, bilang bise, isa si Sonsa sa mga nangungulelat sa survey. Malaking racket yan. Ang survey? Ang survey. Ba't mo nasabi yan? Kung wala kang bayad, di ka naman isasali pangalan mo eh. Paano mo alam yun? Mayroon na bang survey company na lumapit sa inyo sa KBL? 300, 500,000 requirement. Gusto mo manguna, 1,000,000. Ilang ulit nang sinabi ng SWS at Pulse Asia na scientific ang kanilang survey at lahat ng pangalan ng mga kandidato ay nakasulat sa questionnaire. Naniniwala si Sonsa na ang kanyang mahigit 20 taon sa broadcasting at 11 taon bilang government employee ay sapat raw para maging mabuting vice-presidente. Isa lang raw ang maituturing niyang katunggali sa larangan ng serbisyo publiko. Jojo Binay. Bakit? Unang-una, si Jojo may karanasan sa pangangasiwa. Mayor eh. Pangalawa, kasin ko siya. Kasing itim ko. Di ba? Mas maitim lang siya ng konti sa akin. Cara David, nakatutok 24 oras. Susunod! Eksklusibo, Mami Dionisha, may agamat daw kaya nanalo si Manny? Nanay naman ni Juday nagkwento tungkol sa pinaglilihan ng aktres? TV host Grace Lee, kamusta na kaya ang lagay matapos siyang maaksidente sa Korea? Ang mga kasama niya sa This Is It, nag-aalala. Chris Aquino, handa bang isakripisyo ang kanyang karir, ang kanyang hanap buhay? Dahil napupulaan daw si Senador Noynoy Aquino. Malalaman natin. Sala ng ina ni Manny Pacquiao na si Aling Dionisha tuwing nakikipagsagupa sa ring ang kanyang anak. Alam daw kasi ni Aling Dionisha kung gaano kadelikado ang pagboboxing. Mula sa General Santos City nakatutok, si Sherry Ann Torres. Naging pansin ang maliit na supot na ito nang ilabas ni Mami D mula sa loob ng kanyang damit. Ilang minuto matapos manalo si Manny Pacquiao kahapon. Inamin niya sa GMA News na sa loob ng supot na ito ang sikreto kung bakit dinidinig ang mga panalangin niya para sa anak. Ayaw niya itong tawaging agimat o anting-anting. Binili raw niya sa US nung naghahanda si Manny sa laban niya kay Ricky Hatton. Yung isa nga, parang picture, ganun, may hawak ko. Iba man to dito. Ganyan lang, yung picture, ganun ako. Santunin yung mukha, itim. Nailigtas daw sila nito sa kapahamakan gaya na umuwi sila sa Pilipinas mula sa laban sa Las Vegas na bumabagyo. Ngayon, mas matindi ang hiling ni Mami D. Ngayon na tumigil si Manny sa pagbaboxing. Naputol daw kasi ang rosaryong galing sa Santo Papa na ginagamit ni Manny sa tuwing may laban siya. Noong laban nila ni Ricky Hatton. Ibigay mo ang anak ko, sana hindi na masugat ang katawan niya at saan ulo niya, sabi ko. Naisip ko talaga itong isang boxer nga Pinoy ba? Ayun, nag-coma. Natakot ako, naisip ko na, Lord, magbuwi sa gaya sa Pinoy boxer na sira. Habang sige ang dasal ni Nanay Dionisha kahapon, ang lola naman ni Manny na si Lola Cristina Dapidrad, walang tigil sa pag-iyak habang nagdadasal sa kwarto. Natatakot daw kasi siya para sa apo. Pupulungin daw ni Mami D ang kanilang buong pamilya pagdating dito ni Manny para formal na pag-usapan at pagbutuhan kung dapat pa bang lumaban si Manny. Si Lola Cristina ayaw ring pumasok sa politika ang apo. Ay ko, kay bata kay balon ana yang lakaw, kaya ang tao nga kuan na ang kasina sa tao mo naguguhat o dili mao. Si Nanay Dionisha kontra rin sa pagpasok ni Manny sa politika. Sa ngayon, dating gawin na ulisin na Mami D. Balik video kay sa bahay, sayaw at exercise muna na pampasaya raw sa kanilang buhay. Dito na lang daw maghihintay ang pamilya Pacquiao sa pagbabalik ng pambansang kamao. At si Mami Dionisha sasabay na lamang sa mga lokal na opisyal sa pagsalubong sa kanyang anak. En grande man o hindi ang gagawing pagsalubong, magpapasalamat pa rin daw ang pamilya sa sambayan ng Pilipino.
Mula dito sa General Santos City, Sherian Torres, nakatutok 24 oras. At tulad po ng dati, pinagpustahan ng ilang mga kapwa natin Pilipino ang laban kahapon ni Manny Pacquiao. Pero dahil tiyak noon pa man din nalyamado si Manny, may ilang pong naghulaan na lang kung anong round matatapos ang laban. Panuorin niyo po itong pagtutok na ito ni John Veneracion. WBO welterweight champion of the world, Manny. Hindi na ikinagulat ang panalo ni Manny Pacquiao laban kay Joshua Clottey. Sa pagkatalo ni Clottey, may mga Pinoy ring natalo sa pustahan tulad ng maraming taga-Agham Road, Quezon City. Ang tayaan hindi nakabase kung sino ang mananalo, kundi hanggang anong round tatagal ang kalaban ni Pacman. Partida ang tawag dito. Isa sa mga sumugal, si Nelson Duhay Lungsod. Ang kanyang taya, 300 piso. Hindi lalampas ng 6 na round si Clottey. Di ko akalain na abot ng 12 yun kasi kita mo naman lakas ni Pacquiao eh. May mga tumayaman kay Clottey, yun ay dala na lang ng katuwaan. Sa sobrang yamado ni Pacman, wala raw gustong pumasok sa patas na pustahan. Pero kay Pacquiao talaga ako. Ang problema ngayon, walang kapustahan. Kaya na katuwaan lang din naman. Pumusta na lang ako kay Clottey eh. 3,000 piso naman ang panalo ni Marvin Nabo sa kalabang tumaya na hindi aabot ng 8 rounds si Clottey. Hindi natumba si Clottey hanggang 12 rounds. Nanalo na ako. Diba? Opo, 3,000 po yun. Malinis po yun. Malamang may mga mas malaking pustahan pa ang nangyari. Sa naging takbo ng pustahan, makikita kung gaano kabilib ang mga Pinoy kay Pacman. Walang nagbago kahit hindi pa napabagsak ang kanyang kalaban. Sa laban ni Pacman, may mga nanalo at merong natalo. Pero sa kabuuan ng mas mahalaga ay ang sayang naibigay nito sa mga Filipino. Kahit sa sandaling panahon, muling nakalimutan ang mga problema ng sambayanan. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Magkasama sa isang pelikula sila Christine Reyes at Iza Calzado. Gaganap na bar girl si Christine. Broken-hearted nurse naman si Iza. Makichika tayo kay Lars Santiago. Sa pictorial pa lang para sa pelikulang Working Girls 2010 ng GMA Films at Viva Films, in character na ang mga bida ng pelikula. Women power ang ipinapakita sa pelikula na tinatampukan ni Rufa Gutierrez, Iza Calzado, Christine Reyes, Eugene Domingo at Jenilyn Mercado. Si Christine, gumaganap bilang bar girl, ang nagpakita ng kaseksihan sa pelikula. Sexy element? Well, siguro dahil din sa suot ko yun. Sexy kasi yung mga outfits. Hindi kasama ni Christine sa pelikula ang ex-boyfriend na si Dennis Trillo. Pero ito pa rin ang itinatanong ng marami sa aktres. Lalo pat present ito noong nakaraang birthday ni Christine. Nasa birthday siya, but yun lang yun. Bumisita lang siya. And yun lang, wala namang romantic. Si Iza naman, nabitin daw sa kanyang karakter sa Working Girls. Pero masaya raw siya sa dramatic moments na ibinigay sa kanya sa pelikula. Isa akong nurse. And then, heartbroken because iniwan ako nung pinakaminahal kong lalaki nung college. And then parang all throughout my life, after that, karga-karga ko yung sadness na yun. Pero sa tunay na buhay, malayong maging malungkot si Iza dahil masaya siya sa kanyang love life sa piling ng boyfriend na si Atticus King. Kasama si Iza sa bagong Sunday musical variety show ng GMA na Party Pilipinas at pangako niya may mga ipapakita rin siyang kakayahan sa pagsayaw. Posible kayang magkaroon siya ng number kasama si Atticus na isa ring musician. It's my dream. It's our dream to be able to perform or something together like jam. Pero hindi ko alam kung kaya niya yung gano'n, yung parang Party Pilipinas tapos andun kami. Lars Santiago, updated sa showbiz sa Penang. Chris Aquino, handa nga bang isakripisyo ang trabaho? Napupulaan daw kasi si Senador Noynoy. Tutukan yan. Susunod! Japan, niyanig ng malakas na lindol. Mami Carol, nagkwento tungkol sa pagbubuntis ni Juday. At mga taga-BIR, nakisabay sa sex bomb dancer sa pagsayaw ng bilog na hugis itlog. Sukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Niyanig ng lindol ang bansang Japan. Magnitude 6.6 ang lakas ng lindol na pinaka-nadama
sa Fukushima Prefecture. Maging sa Tokyo, dama ang pagyanig kahapon. Wala namang pangamba ng tsunami ayon sa gobyerno, pero apektado ang operasyon ng mga tren. Ilang sandali bago tumama ang lindol, na-predict na ito ng early warning system ng Japan. Taong 1995, tinamaan ng malakas na lindol ang Kobe sa Japan kung saan mahigit 6,000 ang namatay. Matapos po ang 12 round ng bakbakan, tila walang kapaguran si Manny Pacquiao. Abay, nag-victory concert pa po. Mula sa Arlington, Texas, ang tumuto kay si Lala Roque. Mahaba ang gabi para sa Team Pacquiao matapos ang laban ni Manny at Joshua Clottey. Matapos ma-check up ng doktor sa dugout, agad na nagpa-unlock ng panayam si Manny sa media. Dito, iba-iba ang reaksyon sa naging laban nila ng pambato ng Ghana, Africa. Clottey is very hard. He working all the time front. But Manny Pacquiao look him very fast. He move. He throw many punches. And I think so Manny Pacquiao do the best from this fight. Pero ang asawa ni Manny na si Jinky, tila hindi ganung laban ang inasahan. Boring nga parang walang action yung kalaban. Pero paliwanag ni Clottey, yun ang kanyang naging strategiya panlaban sa bilis ni Pacquiao. My body is too tight, at the same time it's fast, so I have to take care of myself. Nilapitan at niyakap naman ng may-ari ng Dallas Cowboy Stadium na si Jerry Jones si Clottey. Honored to be with you. Honored to first fight ever for our deal. Si Clottey naman ay may mensahe pa para sa mga Pilipino. Thank you, Kapusi Filipino. Samantala, ilan sa mga personalidad at politikong namataan nating nanood ng The Event ay sina First Gentleman Mike Arroyo at House Speaker Prospero Nograles. Naroon din ang batikang Hollywood actor na si Robert Duvall. Kahit nagkasugat sa ilalim ng kanang mata, pumataw pa rin sa entablado ang pambansang kamao. Napaindak ang lahat, maging si Journey lead vocalist Arnel Pineda nakijamming pa. Si Jinky nakisayaw rin. Ayon kay Manny, gusto niyang pasayahin ang kanyang fans. Patikim pa lang daw ito ng mas malaking concert na pinaghahandaan niya sa Waikiki, Hawaii sa susunod na linggo. Lahat ng mga taga-Hawaii, kita-kita tayo dyan. Alas 4 na ng madaling araw, nakabalik sa hotel sina Pacquiao. At tunding araw na iyon, bago mag alas 9 ng umaga, isinagawa naman ang isang Thanksgiving Mass. Dinaluhan ito ng ilang mga tagahanga at kaibigan. Si Manny pa mismo ang nag-alay ng dasal. Matapos nito ay agad silang lumipad patungong Los Angeles, California, lula ng chartered plane. Mula rito sa Arlington, Texas, Lala Roque nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Tuwang-tuwa si Mami Carol ngayong buntis na ang anak niyang si Judy Ann Santos. Ano kaya ang napaglilihian ni Juday? Out of town daw si Mami Carol nang makonfirm ang pregnancy ni Juday at nalaman lang daw niya ito nang tawagan siya ng anak. Bagamat may idea na dahil nauna nang nag-positive ang pregnancy test ni Juday, iba pa rin daw ang feeling nang nalaman niya ang ganap na siyang magiging lola. Eh di lahat kami natuwa, pilian kami. Nakakatuwa kasi imagine, sabi ko, akala ko hindi ka na magkakaanak, akala ko hindi ka babae, no? Girl ka pala. Pinaglilihihan daw ni Juday ngayon ang pagkaing masabaw. Una niyang hiningi sa akin is chicken macaroni soup. Tapos nagpaluto ng tinolang manok. Pero ang pinakanataypan daw ni Juday, gawa mo akong sinampalukang manok. Eh, hindi ako nagluluto ng sinampalukang manok kasi I don't eat that eh. Nagtanong-tanong pa ako, aba, ito ang tuwa naman ako talagang naubos yung sabaw. Aminado naman si Ryan, mas naging sweet siya ngayon sa kanyang misis. Hindi naman kasi kami talaga we're not the romantic sweet type of couple, no? Pero ngayon pumupondo na ako. Kasi natatakot ako, di ba, pag manganganak daw, mumurahin yung tatay, di ba? Yung Wala raw makakapantay sa tuwang nararamdaman nila ngayon. How badly did you want this baby, Ryan? Kayong dalawa ni Juday? Well, I think more than anyone who's ever prayed
and hope that we were gonna have a baby. Kami yun talagang gusto namin, no? Pero sabi nga, inintay talaga. Ano naman ang message niya sa kanyang mag-ina? Sa message siya. Yes! Ganun na kasi yes! Nak! Ikaw yan, ha? More exciting chika sa aking pagbabalik, kaya tutok lang po. Abangan! Mga taga-BIR, nakihataw sa sex bomb dancers sa saliw ng may bilog na hugis itlog. Aso sa Amerika, nalunok ang mamahaling diamond. At TV host na si Grace Lee, kamusta na kaya matapos mabalian ng braso? Tutok lang dito sa 24. Lalo pang dumarami ang sumusuporta sa GMA Election Advocacy Jingle na bilog na hugis itlog. Tulad na lamang ng mga kawani ng Bureau of Internal Revenue na binisita ng sex bomb dancers. Nag-practice muna sila pagkatapos ng flag-raising ceremony kaninang umaga bago humaraw pasabay ng sex bomb. Nakikisa raw ang BIR sa atikain para sa isang maayos na eleksyon. Ay sa ilang kawani, malaking tulong ang bilog na hugis itlog para gabayan ng mga nalilito pa sa automated election. Mga kapuso, ingat po lagi sa pagmamaneho. Sa Santa Rosa sa Laguna, nagsalpukan ng isang jeep at motorsiklo kaninang tanghali. Sa litratong ipinadala ni Willie Delim, agad tinulungan ng taong bayan ng mga nasaktan sa aksidente. Inaalam pa kung sino ang may sala. Sa mga gusto magpadala ng mga video o picture ng mahalagang balita, mag-log on sa www.gmanews.tv/uscoop. Kung MMS ang gusto ninyong ipadala, i-text ang Balita MMS Space, ang inyong mensahe, pangalan at address at i-send sa 4627. At kung impormasyon ang gusto ninyong ipabahagi sa amin, i-text ang Balita Space, ang inyong mensahe, pangalan at address at ipadala sa 4627. El Tiempo, ang inyong kapusong totoo. Sa edad ng 2, alam na ni Bimbim na siya'y kakaiba. Lalo na sa tuwing siya'y titingin sa salamin. Isinisisi ng kanyang magulang sa kagat ng lamok ang kanyang kalagayan. Ngunit ito nga ba ang tunay na dahilan? Tuwing mamamasada si Mang Ramel ng tricycle, hindi nawawaglit sa kanyang isip ang bunsong si Bimbim. Lumaki kasi ang anak na may bukol sa ilong. Madapuan siya ng lamok tapos nakagat. Yun pumula. Bago yun hindi na nawala, tuloy-tuloy na. Hanggang mga 2 linggo parang tag-iawat na siya. Yun, hanggang sa lumaki na. At dahil hindi sumasapat ang kita ng pamilya para maipagamot ang bata, isang sulat na may kalakip na panalangin ang naisipang gawin ng ina ni Bimbim. Sulat na tinugunan ng GMA Kapuso Foundation. Sa utos ng doktor, sumailalim si Bimbim sa CT scan para mabigyan linaw ang kanyang kalagayan. Base sa resulta, may bukol nga ang bata. Dermoid cyst ang tawag sa bukol. Actually, balat yan at saka ng bahagi ng balat ng ibang parte ng katawan niya. Most probably from the forehead or from the temporal area. Dapat kasi yan lumilihis pag ano, no? So, sa embryo, pumapasok pag ano. So, meron na nasasama na tissue. Doon na-embed. Cyst na nabuo sa unang 3 buwan ng sanggol. Sa sinapupunan, ayon kay Dr. Santos, nagkataon lang na napansin nila ang bukol matapos makagat ng lamok ang bata. It's not a cancer, it's not something debilitating. Kaya lang, kailangan alisin kasi minsan lumalaki rin yan. Hindi naiiwasan ang cyst na taglay ni Bimbim. Mapipigilan lang itong lumaki kung maooperahan sa lalong madaling panahon. Ayon po sa
sa doktor dahil walang nakitang koneksyon sa utak ang bukol ni Bimbim sa ilong, mas madali daw itong maaalis. Subalit, kailangan pa rin niya sumailalim sa iba pang mga pagsusuri para matiyak na malusog ang kanyang pangangatawan para sa operasyon. Sa mga nais tumulong kay Bimbim, magsadya po sa aming tanggapan o kaya magdeposito sa aming mga bank account. Sa mga nais naman mag-donate gamit ang credit card, mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Diamante, nalunok ng isang aso sa Amerika. Aalamin natin ang lagay ng TV host na si Grace Lee matapos siyang maaksidente sa Korea pa man din. Ang sagot ni Chris Aquino sa isyong kasiraan daw siya kay Senador Noynoy Aquino sa pagpapatuloy ng 24. Balita po mula sa bansang Amerika, kakaiba ang taste ni Kanga o panlasa ng isang aso. Nilunok niya ang isang diamante. Ito po ang aso na ang pangalan ay si Soli. Yung diamante na kanyang nilunok ay nalaglag po ng isang dealer. Sinikap pa raw na may-ari ng shop na kunin ang diamante mula sa bibig ng aso, pero hindi na yun nakita. Kumonsulta sila sa veterinaryo na nagpayong hintayin na lang na ilabas ng aso ang 3 karat na diamante. Tinutukan na may-ari ang aso at matapos ang 3 araw, nakita rin ang diamante na nagkakahalaga po, ayan nakikita ninyo, katumbas po yan ng halos 1 milyong piso. Balik po tayo dito sa Pilipinas, pumanaw na po si dating Budget Secretary Emilia Bongkodin. Pinawian siya ng buhay alas 2:05 kaninang hapon sa National Kidney and Transplant Institute. Siya ay 55 taong gulang. Base sa opisyal na medical bulletin ng ospital, nasa huling tinatawag na stage o yukto na ang kanyang sakit sa bato. Sumailalim siya sa kidney transplant noong taong 2005 pero ni-reject o hindi tinanggap iyon ng kanyang katawan. Isa si Bongkodin sa mga tinaguriang Hayat 10, ang mga opisyal ng gobyerno o administrasyon na tumiwalag noong 2005 dahil sa kontrobersyang Hello Garcia. Ang Malacanang ay nakiramay na sa pamilya ni Bongkodin. Chika Minute! Naka-schedule for operation ang ating kapusong TV at radio host na si Grace Lee matapos maaksidente sa Korea. Ang report mula kay Nelson Canlas. Nag-aalala ang barkada ng DZZ nang makarating sa kanila ang balitang na-aksidente si Grace Lee sa Korea noong Sabado. Nag-aaral mag-snowboarding ang host nang biglang masagasa ng isa pang amateur. Kasi nagbakasyon siya, so hindi naging maganda yung bakasyon niya. Pero ganyan talaga namarating yung aksidente. Umuwi nga daw palang Korea, hindi naman namin alam. To think she was excited to, to go back to Korea. Excited siya. Pero I'm sure excited din siyang gumaling. So pagaling ka, pahusay ka. Hinihintay na lang daw ni Grace Lee na humupa ang maga sa kanyang kaliwang braso at ooperahan na siya. Kailangan daw nila lagyan ng pin para hindi gumalaw yung ibang bones kasi nga it's broken, so nahiwalay siya sa main bone. Kailangan daw niyang dumaan sa therapy sa loob ng 1 buwan. Hindi naman daw makakaapekto ang kanyang injury sa kanyang trabaho. Kahit kaka-opera lang, it wouldn't naman affect my work. Anyway, it's my left arm. Grace, pagaling ka. Grace, I'm just here. You know where I live. Just call me. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Susunod! Chris Aquino, handa nga bang isakripisyo ang karir? Alang-alang sa kapatid na si Noynoy. Tutukan dito sa 24 Oras. Inaresto sa NAIA ang alkalde ng Malinaw Albay dahil sa iligal na pagdadala ng baril. Na-recover kay Mayor Abelino Seriola ang kalibre 45 at 2 magazine. Nagpakita pa ng dokumento ang mayor na exempted siya sa election gun ban. Pero nang beripikahin ng COMELEC na pag-alamang peke ito. Depensa ni Seriola, tauhan niya ang nag-ayos ng naturang dokumento. Nung nakarang linggo lang daw ay dala pa niya ang kanyang Uzi at hindi naman daw siya hinarang. Pinabulaanan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB na nagpagawa o nagkomisyon sila ng survey para sa mga kandidato sa pagka-presidente. Ayon po sa namumuno ng grupo na si Ambassador Henrietta de Villa, hindi nila ginagawa ang mga survey, hindi sila nagpapagawa nun dahil sila ay walang kinikilingan o non-partisan.
reaksyon niya ng grupo sa mga naibalita sa ilang tabloid at sa internet na nangomisyon o nagpakomisyon sila o nagpagawa ng survey. Ang PPCRB po yan. Ayon kay De Villa, ayaw nilang mabahira ng kulay politika ang PPCRB, lalo na't matagal na nilang iniingatan ang kredibilidad ng kanilang grupo. Lahat kailangan gawin natin ay yung credibility ng eleksyon ay hindi mabahiran. Lalong-lalo na kami ay accredited citizens arm ng COMELEC. Nakabalik na sa Los Angeles sa California si Manny Pacquiao. Bumiyahe siya roon mula Texas matapos ang misa ng pasasalamat para sa kanyang panalo. Bago muling sumakay si Pacman sa tinaguriang Air Pacquiao, pinagayway muna niya ang otawat ng Pilipinas. Napuno ng mga kaanak, kaibigan at mga miyembro ng Team Pacquiao ang chartered flight. Dumagal ang 2.5 oras ang biyahe. Isa sa mga napag-usapan sa biyahe ay ang mala FPJ na suntok ni Pacman. Nagbiruan kami ni Freddy Rhodes, sabi ko, Coach, can I do this in the fight? He said, what, you gonna do that in the fight? It's gonna be, it's gonna be a point deduction. No, just once. Okay, if you do that, just once. Don't do it twice, because if you do twice, the referee will be, 2 points deduction. May mga nagpapayo na raw kay Chris Aquino na mag-leave muna sa trabaho. Baka raw kasi makasira sa kampanya ng kapatid na si Senador Noynoy Aquino ang pagiging controversy magnet niya. Ang chika mula kay Nelson Canlas. I can't deliver the news because I make too much news. Ayun, so tanggap ko yun. You have to spark that fervor. Yung parang kailangan may opinion ng tao sa'yo. Kasi kung wala silang opinion, that means they don't care. Sa 14 na taon ni Chris Aquino sa showbiz industry, alam na raw niya na isa siya sa mga personalidad na pinakamalapitin ng mga intriga. Pinakahuli na marahil ang kontrobersya sa kanila ni Rufa Gutierrez na agad ding naayos. Dahil babad sa limelight, pinayuhan daw siya noon ng dating Pangulong Cory Aquino na huwag gumawa ng rason para mapintasan ng publiko. At ngayong kumakandidato ang kanyang kapatid na si Senator Noynoy Aquino, mas marami na raw ang nagpapayo sa kanya. Merong mga nag-advise na mag-leave ako doon sa mga showbiz-oriented talk shows ko na kasi daw ang naging problema is a little statement can become magnified and you can tweak it in such a way na pwedeng iba to kay Noy. May mga nagsasabi kasing ang pagiging controversy magnet ni Chris ay kasiraan ng senador, kaya ang hamon raw ng palaban niyang ating si Pinky. O total sinasabi nila na na liability ka kay Noy. Lumabas ka nga para mapakita natin sa kanila kung gaano kadaming taong gustong makita ka. Bagay na ginawa niya sa Iloilo at Zamboanga noong 1 linggo. Sanay na raw si Chris sa intriga. Ang mas nakakapagpaluha raw sa kanya ay ang masasayang tagpo na hindi inabutan ng ina. Ay, hindi rin nakita ng mom ito. Yung mga ganong okasyon, hindi dun sa mga malungkot ka eh. Kasi yung pag malungkot ka, at pag may problema, may kontrobersyang ganyan, nandyan naman ang pamilya. Talagang ang unang tatawag yung mga ate ko. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. Salamat sa pagtutok sa Chika Minute. See you tomorrow. Ako pa si Pia Guanyo. Melmay? Salamat, Pia. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.